Mula kay Pangulong Noynoy sa loob po ng 100 araw ng una niyong panunungkulan po. Ma'am, pasensya na po kayo. Nasagot ko na po kanina, no? Una nga ho sa agenda, alamin na muna yung problema para malaman kung ano yung talagang solusyon. Alam po natin yung general problems, yung specifics, hindi ho. Yung for instance, gusto natin magbigay ng maraming trabaho. Maliwanag ba kung ilan ang walang trabaho? May dalawang statistika pong ginagamit eh. Meron pong lumang definition na pag wala kang trabaho, unemployed. Yung bago ho ngayon, yung sa unemployed, hinati ho nila. Yung taong walang trabaho, hindi naghahanap, hindi na ho napapansin. Yung naghahanap ng trabaho, yun na lang po nilista sa unemployed. Noong 2005, ang nawala sa roster po, 1 million na tao. So parang hindi ho ako tsak, sino ba ang nag-aasikaso doon sa mga sumuko na maghanap ng trabaho. So alamin po natin yung problema muna sa lahat ng kanyang detalye para tama po yung solusyon. Yun ang unang hakbang. Natural po, yung magagawin natin ay mga solusyon doon sa mga problema na identify. Ipaprioritize yung pinaka-urgent, no? At pipilitin po natin matugunan lahat yan sa lalo madali pa daw. Marami pong salamat. Salamat po. Nais ko lang po humingi ng paumanhin sa ating mga kasama, pero marami pa pong gagawin o haharapin ng ating mahal na Pangulo, kaya ililimit na lang po natin ang ating question sa mga tatlong katanungan pa o tatlong magtatanong pa. Salamat po. Sir, Please. former President Estrada was also a very popular president but was ousted after 2 years. Do you foresee a strong opposition, and how do you plan to deal with its members, given the fact that you said you're willing to reconcile, but how far would this reconciliation go? All the forces against you would be there, especially when your statements are very strong as regards reforms. How do you plan to deal with these opposition forces, sir? At the end of the day, I think I am after the benefits and the upliftment of the conditions of the majority of the people. Now, if what I am doing is right, then those who would oppose doing right will be left by the wayside. And if they are politicians, they would not want to be left by the wayside. So it is really a contest, no? It is a race. Can we do substantial changes, at the shortest possible time? Then there will be, some people who will not want us to succeed. There are those quarters already who are saying that they are really itching to mount a rally against me. A rally when they have not yet assumed the position, when I have not done any action that they can criticize, they already want to criticize. Some members of the present administration, specifically Bert Gonzales of DND, I would like to say sana Honorable Secretary, has already promised to become a critic. I welcome criticism, especially if it's constructive criticism, because I am humble enough to admit I do not possess all knowledge, the perfect knowledge all the time. But at the end of the day, we really are focused on doing the best that we can for the majority of the people, and if the people are half open and half reasonable, they will help us breed upon success. Parang success will breed upon success. And those that refuse to join us will be shown for what they are, self-centered and selfish, and they will be left by the wayside. So just a follow-up. I don't know if this question is valid, but as you stand now, are you confident that you're not going to be like ERAP or GMA, who's year by year encountering political crisis? Naive naman ako kung sasabihin ko na hindi ako mag-encounter ng crisis. Yung deficit po, last year was 300 billion. Today, they are projecting over 400 billion. And that takes into account that out of the entire budget, roughly about 600 billion ang allocatable. So, kagad pa lang may crisis na akong minana eh. Yung institutions po na i-repair natin, yung ability para mag-check and balance, agad, medyo nabawasan po ka ng poder. Gusto natin palakasin, baka magiging sakit ng ulo ko pa ho yan, pero yung po ang tamang dapat gawin. So, marami po tayong problemang minana, contrary doon sa propaganda ng ating mga katunggali. So, importante ho, yung tingnan natin kung ano yung problema nga ho, i-identify ng tama, imukahi yung malamang maganda at tamang solusyon, kesa ho nag-i-interest lang tayo na magpapogi at magpa-cute, na puro propaganda lang ang nilalabas. So ako po, asahan po ng sambayanan, sasabihin ko po yung totoong nakikita ko, pangit o maganda, para tama yung pinagmumulan natin tungo sa pagpapaganda ng ating pagbansa.
Mr. President. Ako po si Marlon Purificacion sa People's Tonight. Napansin-pansin po yung pagkalat ng PSG bago pa po kayo kanina dumating. Ibig sabihin, simula sa araw na to, PSG na magbabantay ng security nyo. Nag-alok po yung PSG. Ang mga tao ko po yung nag-secure sa akin ng kampanya, sila po ay PSG retired. Panahon pa una nanay ko. After June 30 noon, doon po mag-a-assume yung bagong PSG. Kung sakasakali, kayo rin mo ba ang pipili ng magiging composition ng PSG nyo? At least doon sa mga yung key officers like yung PSG commander, kailangan naman siguro utmost confidence ko po yan, yung head ng PPU. Pero to a large degree, we will entrust the people we have confidence in to fill up the rank. Thank you. Good afternoon, sir. Benedict Galasan po sa UNTV. Sir, nakapag-decide na po ba kayo kung saan kayo titira? Tapos kung bibigyan niyo po ba si Senador Mar Rojas ng posisyon ngayong nanalo po kayo doon? Mag-uusap ako kami, pero in principle, after the 1-year ban, medyo malaki naman siguro kawalan sa akin kung hindi ko itatap yung kanyang talino, galing, sipag, eksperyensya. So, kukumply ho tayo sa batas, pero kami po, naabot natin itong tagumpay na to, malaking bahagi po sa nung tagumpay na yan, malaking bagay ho rin siya sa katulong ng pag-aayos ng mga problemang mamanahin natin. Kaya minimum mo after the 1-year ban, meron isang pwesto. At yun po, malamang kung ano pong kursunada niya, ibibigay po natin sa kanya. Doon sa saan nung titira, ngayon nung siguro na President-elect, may karapatan na tayong tumingin doon sa mga posibilidad, lalo na malapit sa Malacanang, definitely hindi sa Malacanang Palace. No? So, ititingnan lang ko yung possibilities. Tapos after that, meron mga recommendations. Decision ako po after. Sir, last na lang po. Yung PNP chief po ba, magre-retain po ba? Or, Malamang mariretain si Director General Bengson. Sir, pasigit lang, isa lang. Sir, totoo ba, sir, that your first act of leadership is to offer reconciliation and friendship to your opponents? Dapat naman yung kung pwede, no? Yung kampanya naging bruising. Talagang marami hong below the belt. Marami ho tayong kailangan lunukin. Pero ako naman po, nanguna na nagsabi. Pinasukan ko to, klaro po sa isip ko yung dadaanan, kung pwede hong tumigil na yung walang katuturang mga kilos na gano'n. Tumungo tayo sa ikabubuti ng sambayanan, bakit hindi po sila yayayain at bakit hindi ako makikipagtulungan sa lahat po ng sektor. Doon po sa, in that vein, no? Narinig ko po si Presidente Estrada na handa po siyang makipagtulungan at pinapasalamatan ko po siya. Doon po sa iba pa na nag-consider, tagalok, na kanilang tulong, malamang po itatap natin yung kanilang experience at kakayahan. Tungo nga ako sa pagmamadali ng solusyon na kailangan po ng sambayanan. Magandang hapon po, Mr. President-elect. Ako po si Louie Garcia po ng Radyo Inquirer. Isa lang po yung magiging katanungan ko. Matunog na matunog po muli sa pagkakaproklama ngayon sa inyo yung Kamag-anak Incorporated. Meron po ba kayong i-appoint na kasama sa Aquino Clan or Cojuangco Clan? Sir, kung magbabasa tayo ng saligang batas, bawal po yung nepotismo, bawal po mag-appoint ng kamag-anak. So, yung question po nyo, sorry po, isa non-issue. Isa na lang po, last na lang. Yung mga pangako po ng mga politiko at saka ng mga nagdaang administrasyon, maraming pangako, particularly sa mga mahihirap, ito pong papasok na bagong administrasyon, ano po ang aasahan po ng mga mahihirap, yung tinatawag na masa, para maramdaman yung sinasabing paglago ng ekonomiya na sa totoo lang kaliwat kanan yung rally, sinasabi ng mga mahihirap, yung mga masa, hindi naman namin nararamdaman yung sinasabing paglago ng ekonomiya, sir.